yung sinasabi nila na si ano daw, si Pangulong VP Sara Duterte, si Pangulong Sara Duterte. Meron daw isang interview siya na sinabi niya na gusto daw niyang pugutan ng ulo si BBM. Gusto daw niyang pugutan. Pero pag kinumpleto mo, yung ano na yon, yung istorya na yon, sinabi niya na merong isang militar or kakagraduate lang sa military academy na hiningi yung relo niya. Medyo mahal yata yung relo niya. Masyado yata mahal yung relo niya kasi mayabang din si BBM, susuot ng mamahalin na relo, siguro mga tigsa 10, 20 million yung relo niya. Tradisyon kasi yun sa mga gumagraduate na pag ibinigay mo yung relo, sabi nga nila, I will give you my life, give me your time. Parang ganun yung ano nun So, hiningi yung kanyang relo, hindi daw niya, sabi niya, why will I do that? So, nung narinig daw ni Inday Sara yun, dahil alam nga ni Inday Sara yung ritual, ibig sabihin, sabi ni Inday, putangin na to si Bongbong, wala talagang alam. Yung kasimple-simpleng tradisyon ng ng mga kadete na gumagraduate, hindi niya naiintindihan. Kasi si Pangulong Duterte, magano yan? Mag-re-relo yan ng hindi naman masyadong kamahalan. Ang isa sa mga paborito ni Pangulong Duterte na relo, yung Swatch na Omega. Kano man lang yun, parang walang 20 million Oo. Pero madalas si Pangulong Duterte, nagsusuot yan ng kahit si Senator Bongo ginagawa niya yan Si Senator Bongo naman G-Shock. Kasi si Senator Bongo meron siya yung relos na Bongo yung pangalan. May mukha niya, may Kaya din si Pangulong Duterte, meron din siyang laging daladala na relos na Malacanang. So para pag may humingi sa kanya ng relo, madali niyang ibigay. Paano, magsuot ka ba naman ng milyong-milyong halaga ng relo para kasi para kasi Belly Abante. Walang hiya Buti sana kung pagkalaki-laki ng simbahan niya. Ilang taon pa lang na congressman nakabili ka na Richard Mille. Sana all. Buti sana kung kasing yaman yung simbahan ninyo ng Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba? Buti sana kung ganoon, pwede. Pero walang hiya, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Representante ka ng 6th district ng Manila, ang hirap-hirap ng distrito mo, tapos ang yaman-yaman, ang garbo-garbo mo mamuhay. 'Di ba? So yun, mabalik tayo dun sa usapan. Gusto niyang, parang masabi niya, gigil na gigil siya. Ginagamit nila yun. Sinasabi na impeachable offense daw yun. Kaya sinasabi nito ni Suntay na hindi porket nag-isip ka nagkaroon ka ng imagination, maaaring magkasala ka sa batas sa langit, maaaring magkasala ka sa Panginoon. Kasi lahat ng sinasabi mo, lahat ng iniisip mo, nakarecord yan sa langit May 10 utos ang Diyos. Kahit na hindi ka nakita ng batas, hindi ka nahuli ng batas, noong kinumit mo yung 10 utos na yan, sa langit nakikita nila yan, nare-record yan. Yan din yung narinig ko sa Bible study kanina. Lahat ng ginagawa mo, iniisip mo, kamunduhan mo, kamanyakan mo, lahat yan nakarecord doon. Kung gaano ka karaming beses magmura, lahat yan nakarecord doon. Pero ako exempted. Exempted ako kasi ang minumura ko yung mga salot sa lipunan. Kaya exempted ako. Hindi ako mapupunta sa impyerno. At kung mapunta man ako sa impyerno, hantingin ko isa-isa yan. Doon, wala nang batas-batas doon. Talagang susuntukin ko araw-araw yung mga yan. Sa impyerno, hindi dito sa totoong buhay. Kasi sa totoong buhay, di ka naman makalapit sa mga yan. Pera ng taong bayan, pinambabayad ng mga bodyguard ng mga ulul na yan armado pa yung mga yan. So wala tayong kalaban-laban sa mga hudas na yan. Pero ito, kung ano man yung isipin mo, ayun, maaaring doon sa langit, hindi ka makalusot. Pero sa batas ng lupa, pwede kang makalusot. Kasi mayroong mga may mga bigat yung mga kasalanan na nagagawa. Kung yung kasalanan, ginawa mo lang sa utak mo. Pero hindi mo naman ginawa talaga, wala kang kasalanan sa batas. Halimbawa, nakita ko, yung relos, ang ganda. Mahilig ako sa relos Nakita ko, ang ganda naman ng relos na yun. Patek. Gusto kong magkaroon yan. Gusto kong nakawin. Nagkasala ba ako sa batas? Hindi. Bakit? Kasi gusto ko lang naman nakawin. Hindi ko naman ninakaw Di ba? Si Inday Sara, nung sinabi niya, galit na galit ako nun. Talagang, ini-imagine ko, pinupugutan ko siya ng ulo Nagkasala si Inday Sara sa batas? Hindi. Bakit? Hindi naman niya ginawa. Buhay man si Bongbong. Mamamatay man si Bongbong sa sakit. Hindi naman mamamatay yun sa kamay ni Inday Sara. Kayo naman. Di ba? Mamamatay naman yan sa sa karma. So walang paano magiging impeachable offense yun? Walang Diyo kayo. Kaya yun yung sinabi dito ni Bong Suntay. Sabi ni Bong Suntay, nakita pakinggan nyo na lang yung sasabihin ni Bong Suntay. Ashley, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko Tama naman yung sinabi niya Nakita ako ng magandang babae.
dahil sa serpent seed, di ba? Dahil sa serpent seed na nakabaon sa aking puso. O kasi ang mga tao, ipinanganak yan simula nung nagkasala si Eva at Adan, nung sila'y nalansi ng Satanas na kainin nila yung pinagbabawal na prutas. O nagkaroon na ng kasalanan. O naitanim ng Satanas yung kasalanan. At ang tao, ipinanganganak yan, makasalanan na. Meron na siyang serpent seed sa kanyang puso. So ngayon, hindi mo 'yun mapipigilan hangga't hindi ka kumukonek sa Panginoon at kaya nga 'di ba may dalawang klase 'yan eh. Ang kasalanan, nagkakaroon ka daw ng kasalanan kapag yung will mo yung sinusunod mo. Kasi kapag yung will mo ang susundin mo, yung sarili mo ang iisipin mo, lahat 'yan puros kasalanan. Kamanyakan, material na bagay, ganyan 'yan. Pero kapag ang sinunod mo is yung will niya, utos niya, o siya ang susundin mo, gagayahin mo yung buhay niya at siya ang hahayaan mo na magdesisyon para sa'yo. Hindi mo hahayaan na yung kasalanan na nakabaon sa'yo ang susundin mo, magiging kang matuwid na tao. Ganun yun. So, ang tao, katulad nito ni Suntay, hindi pa siguro siya talaga, thy will be done. Kaya pag nakakita siya ng sexy, uy, grabe. Sarap. Diba kung ano iniisip niya? Meron pa nga dyan grabe ka naman makatingin. Makatingin ka naman para kang nang huhubad. Di ba may mga ganun makatitig naman to. Kala mo naman kinakain na ako ng buhay. Alam mo yun, yung parang ini-imagine mo lang, hindi mo naman ginawa. O may kapagkakasala ka sa batas? Wala. Sa batas ng tao. Pero pagkakasala sa batas ng langit, meron. Oo, meron. O kaya kayo, mga nood kayo nanood ng Bold nood kayo nanood ng Pornhub. Oo, kayo, panay ang ninyo panay ang kamanyakan nyo. Nood kayo nanood ng mga sexy nagtitiktok dyan na papangit naman Ang iitim na mga kilikili, nagtitiktok dyan sa cellphone, nood kayo nanood. Ano yan? Kahalayan yan, kasalanan yan. Oo, maniwala kayo. Kasalanan yan sa langit, pero sa lupa, kasalanan yan, hindi. So, yung sinabi ni Inday Sara na, gusto ko talaga, kasi inamin naman ni Inday Sara Ang sabi ni Inday Sara, nagpunta siya doon sa KOJC, nung nag-speech siya, nung anniversary ng KOJC. Sabi niya, wala pa ako sa spiritual state na meron ang mga taga KOJC na they can love their enemy. O sabi ko sa'yo, ganyan mukha ni Tori, minahal nila yan si Tori. Kahit na si Tori mukhang taing natapak-tapakan ng 5 tao Mahal pa rin nila si Tori kasi nga yun ang turo sa kanila ni Pastor Apollo Kibuloy na love your enemy. O doon mo masusubukan ang talagang tatag mo kapag kayong tao na nambalahura sa iyo minahal mo pa rin kabila ng mga kahayupan kademonyohan na ginawa niya. Diyan mo talaga makikita na malinis ang iyong puso. O sabi ni Inday Sara, wala pa ako sa ganun. O kita mo naman kay OJC, 16 days binaboy-baboy sila. May mga namatay pang miyembro. O kita mo, may nasaktan ba? Lumaban ba sila? Hindi naman. May namatay ba na pulis? Buti nga yung pulis, nakapatay pa sa kanila pero sila wala silang nagantihan, hindi ba? Kasi yan ang aral sa kanila. Sabi ni Inday Sara, wala pa ako sa ganyang state, hindi ko pa kayang magpatawad. Hindi ko kayang mahalin yung mga humahayop sa akin. O kaya, yung naisip ni Inday Sara na yun, bagamat nagkasala siya sa Panginoon, hindi siya nagkasala sa batas ng tao. So hindi mo siya dapat i-impeach dahil doon, dahil lang ini-imagine niya. Ako, araw-araw ko rin ini-imagine si Bongbong na papayat ng papayat hanggang maging alam mo si Benjamin Button. Benjamin Button ba yun, yung pelikula ni Brad Pitt na habang tumatanda siya, bumabalik siya sa pagkasanggol. Kasi alam mo, one of the allegations were yung statements na binigay ni Vice President Sara na sinabi niya na i-imagine niya na dahil dun sa sitwasyon ng eskwela, na i-imagine niya na parang gusto raw niya putulan ng ulo si Presidente. Meron desire. So there's imagination and desire. Pero ang sinasabi na, stated rin by Kong Rufus, yun naman hindi naman criminal act yung imagination at desire. Ang sinasabi ko lang, parang ako, yung not necessarily or specifically kay Anla, kahit kanino naman na siguro na someone from the opposite sex na usa stand out. You cannot help having imagination. Kaya nga, wala naman lang. Nakakatakot naman. Nakakatakot naman bigla sumingit sa likod. Pudyang inang yan. Mukha pa namang kriminal Bigla sumingit. Kala ko bumunot ng baril. Mikropono lang pala. Walang hiyan to. Matigas ang mukha nito. Anong yan? Anong estasyon yan? Walang hiya Sisantihin yan Sabi ko, sometimes, nagkakaroon ako ng imagination at desire. Yun lang. So there's nothing wrong. Kaya nga sinasabi ko, we cannot censure everything because it sets a bad precedent. Ibig sabihin, anong nakita dyan? Yung composition pala ng komite, pagka meron kahit na isang word lang na sabihin mo na hindi nila magustuhan, they can strike it out of the record. And ayun ang problema kasi dyan sa komite na yan. Komite de linis-linisan. Komite de linis-linisan, mapupunta sa langit-langitan.
O akala nila pagpunta na doon, langit. Tanga, hindi langit yun. Amoy gasolina yun. Loko-loko kayo. The second time that they stuck out mga statements that I made, which are neither illegal, neither unlawful, but actually factual. Kaya nga, sasabihin ko nga, what's the definition of imagination? What's the definition of desire? You know, only a dirty mind can impute something which is dirty. Doon sa statements na yun. I can say, I desire to work for ABS-CBN because I'm a reporter. Is that criminal? Is that unlawful? Is that bad? Kung sasabihin ko, ay, desire ko maging agamulak, na-imagine ko sarili ko maging agamulak. Is that unlawful? Is that immoral? Saying those? Now, it depends on, siguro, pagka madumi yung isip mo, then sasabihin mo, ay, ano yan, immoral yan. But siguro, hindi madumi yung isip ko eh. Ako, I just know how to appreciate beauty. And kaya sinabi ko, minsan, nai-imagine ko rin ako si Aga Mulak eh. Nung bata ko, sinabi. Oo, minsan nga ako, nai-imagine ko. Magkasama kami sa isang isip, sabi ko nga, di ba, si Inday Sara nung na-interview namin. At antayin nyo, mayroong part 2 yan. O, si Inday Sara nung in-interview nga namin, nag-imagine talaga ako para siyang kumikislap. Sabi ko, hi. Ay, ang ganda talaga ni Inday Sara. Siguro pag naamoy nito yung pabango ko, baka iwanan nito si Man Scarpio. Tatanggapin ko naman siguro yung mga anak niya. Kahit ilan yung anak ni Inday, siguro kahit dagdagan niya pa ng 5. Okay lang sa akin. Basta, kasi crush na crush ko talaga siya eh. Alam mo yun, may kasalanan ba ako? Oo, nagkasala ako sa Diyos. Kasi may asawa na yung tao, tapos pinagpapantasyahan ko pa. Pero hindi ko naman tinuloy ba? Sa isip ko lang naman yun. Basta importante hindi ako madimanda. Yun ang importante sa lahat. Nagkasala ako sa langit pero hindi ako nagkasala sa lupa. Hingi na lang ako ng tawad bukas. Ganun ang gagawin ko. Sabi nila magkamukha kami. Pero, yun, na-imagine ko lang. Desire ko rin maging kasing gwapo niya. Baka pagka pinanganak ako ulit. Now, is that immoral? Should it be stricken out from this interview? Yun lang. We should not put malice in something which is not malicious. Yun lang. And this is very important. Sabi ko nga, kaya nga, una pa lang, kahit anong first day sinasabi ko, members of the committee should not only appear impartial, we should be impartial. Because we are hearing an impeachment complaint on the second highest elected official of the land. Yun ang hindi natin maintindihan. Why is that a second highest official, pinai-impeach mo, wala naman kayong mahihita kung halimbawa ma-impeach yan. Ang pinakamahihita nyo lang ay hindi na yan makakatakbo sa any position sa gobyerno. Pero ako, for the longest time, ang alam ko talaga na pinai-impeach, yung mga katulad niyan, Supreme Court Justice, yung may silbi. Kasi masasabi ko talaga, ang VP wala naman talagang silbi yan eh. Yung significant, yung kanyang role, at talagang life and death situation kapag itong tao na ito ay nanatili sa posisyon. Ano naging life and death situation yan para sa mga Pilipino? Gusto pa nga ni Inday Sara tumulong sa mga Pilipino, aga-aga, puro politika sila. Ang ini-impeach presidente, lalo na kapag ganito may usapan ng bilyon-bilyon, ng mga ninakaw sa pera ng taong bayan, mali-maleta, mga flood control, yan ang dapat na ini-impeach para mawala sa pwesto at hindi na makapagnakaw. Vice President, i-impeach mo. Walang hiya. Wala man trabaho ng Vice President. Kaya nga nakakapamasyal si Inday Sara dahil ang mandato ng Vice President, klaro eh. Bukod sa mga personal na nila, na mga ganap ng nila, ng opisina nila, kung hindi ka bibigyan ng mga hindi ka bibigyan ng trabaho, yung maging maging tawag diyan, yung state ang tawag diyan, yung secretary ka ng mga ahensya ng gobyerno, wala kang gagawin, antayin mo na yung presidente mamatay. Yan ang trabaho ng VP, bakit may papa-impeach yun? Walang due naman. Besides, ang nagdi-disburse ng pera ay Office of the President pa din. Kung si Sandro Marcos wala siyang pananagutan sa mga mga insertions niya dahil hindi naman daw siya ang humahawak ng pera. Ganun din naman si Inday, wala na namang hinahawakan pera si Inday. Si Inday naman ang hinahawakan niyang proyekto na tapos inaano na lang nila. Kinukuha na lang nila yung gagastusin sa DBM. Hindi naman yun yung parang meron kang 400 million, eto yung pera, bahala ka na dyan. Hindi naman yun ganun. Hindi ba? So dito talaga hindi natin maintindihan itong mga utak nitong mga ulol na ito. Yung kaninang sinasabi ko, mga bossing, ha? Yung kaninang sinasabi ko patungkol dito sa yung si VP Sara bilang DepEd Secretary ay dapat dapat hindi siya ayusin ko lang to. Dapat hindi siya
ini-impeach. So, dapat ang may impeach lang kung VP ka. Ito, yung paliwanag dyan. Pakinggan ninyo bago tayo magtapos. Ground number 2 is totally outside the jurisdiction of this impeachment court. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. We're not impeaching here a Secretary of Education. In fact, Madam Chair, it is very clear that once you are able to, we'll see there are some grounds of the Vice President to be able to be tried in the Senate, it is only a removal from office of the Vice President and perpetual disqualification. In the case of the second ground, specifically, it talks about actions of the confidential funds in the Department of Education. Madam Chair, the Executive Order 292 of the late President Cory Aquino under his legislative powers in 1987 provides that the office of the Vice President is totally different from the office of the Secretary of a department. We have here, very clear, I have here, you can see here, Book 2, Distribution of Powers of Government. What does it say? Here, executive, exercise of executive power, the President. It is vested in the President. And Section 12, the Vice President also shall have the same qualification and so forth of the President, and he will be, it is he here, but it should be genders equal, may be removed from office in the same manner as the President. So this is under Book 2, Chapter 3. Now, we go to the Secretary of Education. Where is he found? It is on Book 4. Book 4 provides for the executive branch. The departments, it says here, Section 1, the executive branch shall have departments as are necessary for the functional distribution of the work of the President for the performance of function. Section 3, department proper. The department is run by the Secretary. Madam Chair, all of this will show that there is a dichotomy, a separation of the Vice President when he was appointed without need of confirmation. Then that is another duty of hers. And we are not here going to try the Vice President as Secretary of Education. We are only here to try his actuations in the office of the Vice President, wherein removal in case of impeachment could be ruled by the Senate. And therefore, Madam Chair, clearly, according to our rules which says, determination of substance is met when there's a recital of facts constituting the offense charge, and there is an and here. And determinative of the jurisdiction of the committee. Determinative of the jurisdiction. What is jurisdiction of our committee? Impeachment is an impeachment now committee to impeach. The charges are to impeach the Vice President as provided by our Constitution. So therefore, not only is there a lack of recital of the facts, what is important here is that this ground 2 is not determinative of the jurisdiction. So everything here, from 2 up to 6, which pertains to the Secretary of Education, should be ousted and dismissed immediately for being not within the jurisdiction of this committee. Thank you, Madam Chair. The Chair wishes. Di ba? Kalinaw-linaw. Napakalinaw. Nung paliwanag. Na ang impeachable, since nandiyan kayo sa Congress at pinag-uusapan ninyo impeachment, ang dapat ini-impeach nyo yung gawa ng Vice President. Kasi even if parehas na tao yun, pero magkaiba siya ng function, merong proseso para doon sa isa kang secretary at may proseso para sa isa kang vice presidente. So doon pa lang, alam mo na hindi naiintindihan nitong mga nagsasampa ng kaso na kung ano yung sinasampa nilang kaso. So this is a good point, and I hope na bigyan nila ng merit. But I'm sure, just like the ICC, na even though sobrang galing nito ni Kaufman, kahit sobrang galing nito ni Kaufman, dahil political ang ICC,
tanggap na ng mga Duterte na diyan na si Pangulong Duterte talagang mamamalagi sa ICC. Ganun din dito sa Congress. Kunyari, hearing pa to. Nagtatalo-talo pa sila. At in the end, makikita mo, sufficiency in form and substance or sufficiency in substance. Ito. At ano yan? May impeach ulit yan sa Congress. Pero sigurado hindi niya palulusutin ng Senado. Kahit gaano ka-traidor yung mga tao dyan, political suicide talaga yan kapag lumusot yan sa Senado. Kasi dito sa Congress, okay man lang. Dahil, distrito lang yan. Kailangan lang nila na boto, ilang piraso lang. Sa dami ng mga nanakaw nitong mga to, kaya nilang bumili ng boto. Kita mo, yung anak ni Akop na dyan sa Antipolo, sabi nila, namimili daw ng boto. Diba? Kabago-bago pa lang, hindi pa nagiging congressman, namimili na ng boto. Paano na pag naging congressman yan? Corrupt na, hindi pa nga nananalo. Paano pag nanalo yan? So yan yung mga dapat na hinahabol natin. Sabi ko nga sa inyo, habol kayo ng habol sa mga assets ng Kingdom of Jesus Christ, pero hindi nyo hinahabol yung mga magagandang relo ng mga congressman. Yung mga lavish na pamumuhay ng mga congressman. Mantakin mo, mag-gimmick sa ibang bansa. Anak ni Rapi Tulfo, milyon-milyon yung ginagasta. Si Rapi Tulfo, milyon-milyon, nagbibigay ng tip, daan-daan libo. Di ba? Yan ang dapat na tinitingnan, yan ang dapat na hinahabol natin. Kasi kahit ba naman pera nilang sarili yan, the fact na swelduhan ka ng taong bayan, dapat hindi ka ganyan umasta. Dapat hindi ka ganyan manamit, dapat hindi ka ganyan mamuhay. Tingnan mo mga Duterte, paano sila mamuhay? Simple. Naniniwala ba ang tao pag sinabi mo, si Pangulong Duterte, magnanakaw, si Inday Sara, magnanakaw? Nakita mo si Inday Sara ang marangya ang pamumuhay? Nakita mo si Inday Sara na nagpatik Philip, nag-Richard Mille? Hindi mo sila nakita na ganun. Kasi nga, alam nila na ikaw bilang isang lingkod bayan, dapat mamuhay ka ng tama lang. Huwag yung sobra doon sa sweldo na kinikita mo. Di ba, mga visit kayo?